I'm crying at night. Karaniwan nang sa hiwalayan na uuwi ang relasyon ng magnobyong hindi magkasundo. Pero ibang usapan na kung sa halip na maging maayos ang pagsasanga ng kanilang landas, ang dating pagmamahalan na uwi sa demandahan. September 5, Huwebes, nang idulog sa Quezon City Hall of Justice ng dating karelasyon co-musical director ni Gladys Guevara na si Jojo Diemsen ang patong-patong na reklamo laban sa komedyana. Mga kasong attempted murder, grave oral defamation, grave coercion at child abuse ang inihain ni Diemsen. Ang demanda ay bunsod ng isang insidenteng panunugod umano ni Gladys sa bahay ni Jojo bandang alas 5 ng umaga noong August 23. Sina Gladys at Jojo ay magka-live-in sa loob ng 4 na taon at 10 buwan. Marso ng kasalukuyang taon nang maghiwalay raw sila. No. Actually, hindi sugod yung term doon eh. Galing ako ng gig niya. Tapos syempre, bonding with friends. Yun eh, just to ask him na parang, uy, baka pwede naman kasi may mga nambubuli sa akin sa Instagram, sa Twitter. Mainit ang ulo and all. Sabi ko, sige, wag na lang. Nagkagulo kami. Siguro mainit ang ulo niya, parang napikon ako. Lang binaga kasi yung gate ko eh. Sin pupunta kasi siya sa bahay, parang nakikiusap na nagkabalikan kami sa relationship kasi for almost 4 years and 10 months. Nagwala siya, tapos sinagasaan ako. Niya ako sagasaan on the 4th time nung sasakyan. Buti na lang nakaiwas ako. Well, sobrang trauma yung binigay sa akin. August 27 yon na nag-file siya sa Camp Karingal sa Women and Children's Protection Desk doon. Ayon kay Jojo, pakay raw ng pagpunta ni Gladys ay upang makipagbalikan sa kanya. Bagay na pinabulaanan ng huli. Lasing na lasing siya nung pumunta sa akin. Nung tinanong ko pa nga siya sa phone sabi niya sa akin, labas ka, namimiss kita, gusto lang kita makita. So ako naman kinabahan, sabi ko, sige lalabas ako pero nakainom ka ba? Sabi niya, hindi, normal ako. So sabi ko, sa sobrang kaba ko, lumabas ako, sabi ko, pumasok ka muna sa kotse. Kasi kinakabahan ako, anytime meron siyang pwedeng gawin eh. Talo ko, so pumasok siya sa kotse. Pagpasok niya, nilabas ko siya. Nag-rev up yung sasakyan niya, mabilis. Pagbalik niya, yung bilis ng sasakyan niya, sa gate na dumiretso. Nandun pa? Oo, nandun ako, bangga siya ng banggal, so nilabas ko siya sa gate. Nung nakita niya ako, babanggiin pa ako. So tumalon ako sa may side. O tapos yun, nag-struggle na, binato niya ako susi. So I have to, kukunin ko sana yung susi. Pero pagkuha ko ng susi, sinuntok na ako sa mukha. Tapos hinipa ako sa paa. Hindi kaya siya nagagalit kasi si Jojo was able to, nakapag-move on na siya. Meron na siyang bagong girlfriend at medyo hindi ito matanggap ni Gladys. So I think the bitterness is there. Prior to that incident, nangyari nag-away raw sina Gladys at Jojo nang magkaroon sila ng show sa isang comedy bar. So may show kami sa Zirco. Before nung set, lumabas siya sa akin at may pinagmumura niya na ako. So I decided, okay, go ako professionally as a musical director. Pasampa na ako, minura niya pa rin ako sa harap ng ibang tao. So nag-decide akong umalis na lang. Then nagkaroon ng gulo, karoon ng murahan sa labas. Umalis ako, sabi ko no, hindi na ako sasampa. Then kinuha ko yung banda ko. Pero pinilit nila ako ipasok sa loob ng kotse dahil nakita nila kumuha raw ng steel bat at papunta na sa akin. Hindi sa stage nangyari yun. And I think they have the CCTV camera here. Pinagdududuro niya ako sa dressing room at pinagmumura niya ako. Tapos, yung isa sa mga friends ko, sinabi na nakita yung sa Instagram nung girl na yung mga binigay doon sa girl. Siyempre magagalit ako. Tapos nung time na yon, parang yung sagot niya, parang binigay mo na sa akin yun eh. So wala ka nang pakialam kung kanino ko ibigay dito. Sasampa kami ng show, tapos yung girlfriend nakaupo sa harap. Paano ako magsushow? Kung si Jojo ang tatanungin, ipupursige raw niya ang kaso laban sa ex-girlfriend kahit hindi raw nito sinipot ang dapat sana'y pagkaharap muna nila sa barangay. All told, inamin ni Gladys na Hindi rin naman po biro yung 5 taong relasyon na pinagsamahan namin. Hindi naman ako magiging hipokrita. May feelings naman na naiwan pa. Come on. Matatanda na tayo. Ano man yung nangyari nung insidente nung gabing yun, dala yun ng 2 taong galing sa 5 taon na relasyon na nagtatry ma-work out
Sa swerte-swerte nyo, may mga nagmamahal sa inyo. Ako, I'm alone. I'm crying at night. Chos!